Napakasakit marinig mula sa sarili mong asawa, hindi ka namin kailangan. Habang nakikinig ang kanyang ina at mga kapatid. Ang dahilan? Ang bahay namin. Pinaghirapan namin. Ngunit bigla ayaw na niya ako. Dahil sa papel na nilagdaan ko para sa kanyang pamilya. Umiti lang ako. Isang malamig na ngiti. Akala niya tapos na. Ngunit ang paglaya, ngayon palang magsisimula. Ako si Maria. 35 taong gulang. Naninirahan sa isang tahimik na lugar sa Quezon City. Ngayon, ako ay isang babaeng nag-iisang bumubuhay sa kanyang anak. Matapos akong dumaan sa isang napakakomplikadong yugto ng buhay. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Walang bahagi ng aking puso ang hindi nasugatan. Ngunit heto ako. Nakatayo. Hindi bumibigay. Isang araw na lang ang nakaraan, kasagsagan ng lahat ng sakit, ang lahat ng pagpapanggap ay nagwakas. Ang araw na dapat ay simula ng masayang bakasyon ng pamilya ng aking dating asawa. Si Carlos. Sa oras na iyon, matagal na siyang nasa biyahe para sa trabaho. Nagtatago ako sa aming silid habang nag-aayos si Aling Nena, ang aming katiwala. Binilinan ko siya na tingnan si Ella, ang aking anak. Mahal na mahal ni Aling Nena si Ella. Alam kong ligtas siya sa kanyang piling. Alam ko. Parating na si Ate Melissa, ang hipag ko. Dadalhin niya sina Liam at Sophia, ang kanyang mga anak. Para iwan sa akin. Para maalagaan ko. Ako lang. Dahil ako raw ang walang ginagawa. Isang pagmamalaki. Isang pag-insulto. Ngunit sa araw na iyon, may ibang plano ako. Hindi sila ang nagplano. Ako. Dumating si Ate Melissa. Narinig ko ang busina ng sasakyan. Nagmamadali siya. Gusto niyang iwan agad ang mga bata. Nandoon na ako sa labas. Nakangiti. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng itim na lihim. Ate, sabi ko, pasensya na, may importanteng lakad kami ng magulang ko. Biglaan. Si Aling Nena na muna ang bahala kay Ella. Pakibaba na lang muna ang mga bata, magsasama rin naman sila. Hindi ko hinintay ang kanyang sagot. Hindi ko na pinansin ang gulat na nasa kanyang mukha. Nandoon na ang taxi. Ang aking nanay Luz at tatay Jose. Mahigpit nilang hawak ang kamay ni Ella. Ang aking anak. Hindi ako lumingon. Ni isang saglit. Ni isang sulyap. Isinara ko ang pinto. May tunog. Isang tunog ng paglaya. Naiwan si Ate Melissa. Kasama ang 2 anak niya. At ang katotohanan. Ang katotohanan na wala na ako. Ang katotohanan na hindi na ako magpapagamit. Ang katotohanan na ang kanilang bakasyon ay hindi magsisimula sa paraang inakala nila. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang aking mundo. Ang aking pananaw. Ngunit bago ko ilahad ang lahat, hayaan ninyo akong ibalik kayo. Sa simula. Sa panahong inakala kong natagpuan ko na ang aking tahanan. Sa panahong si Carlos ay hindi pa isang anino. Unang beses ko siyang makita. Si Carlos. Sa isang coffee shop. Payapa ang kanyang mukha. Kalmado ang kanyang boses. Walang pagbabago sa emosyon. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na puro salita at walang gawa. Naramdaman ko. Ito na. Ang taong magiging kasama ko habang buhay. Ang taong magbibigay sa akin ng payapang buhay. Hindi siya madalas magkwento tungkol sa trabaho o barkada. Puro pamilya. Pamilya niya. Tuwing Sabado o Linggo, sabay-sabay silang naghahapunan. Hindi dahil sa sapilitan. Kundi dahil masaya si Carlos sa kanilang piling. Sa pamilya niya. Bilib ako. Hindi na madali makakita ng lalaking ganoon ngayon. Isang lalaking may pananagutan sa kanyang pamilya.
Iyon ang aking unang pagdududa. Isang maliit na butil ng alinlangan. May isang pagkakataon. Nang una akong dumalaw sa kanila. Sa bahay nila. Binuksan ni Aling Faye, ang nanay ni Carlos, ang pinto. Sinalubong niya ako ng maligaya. Maria, mas maganda ka sa personal kaysa sa litrato. Halika, pumasok ka, huwag kang mahihiya. Masarap siyang magsalita. Ngunit may bahagi sa kanyang mga mata. Na tila sinusuri ako. Si Mang Tony, ang kanyang asawa, tahimik lang. Ngunit may lalim ang kanyang boses. Maria, dumalaw ka lagi ha. Maligaya kami na makita ka rito. Sa hapagkainan, nagbiro-biro sila ni Carlos. Nagtawanan. Naramdaman kong tila sinisikap nilang iparamdam na bahagi na ako ng pamilya. Isang pagtatangka. Sa pagkakataong iyon, isang munting lamig ang naramdaman ko. Nang tingnan ako ni Ate Melissa, ang kapatid ni Carlos. Isang sulyap. Hindi mainit. Hindi malamig. Walang emosyon. Ngunit mabilis itong nawala. At pinalitan ng isang pag-asa. Isang malaking pag-asa. Na ang tahanang ito, ang pamilyang ito, ay magiging akin din. Pagkatapos naming ikasal. Sa unang mga taon ng aming pagsasama. Nagsikap ako. Buong puso. Upang maging ganap na bahagi ng pamilya ni Carlos. Nais kong maging totoo ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Dahil alam ko, hindi ito madali. Ang pagsasama ng dalawang pamilya. Ngunit ako, naniwala, na kaya ko, na kaya namin. Kung may pagmamahal, kung may pag-unawa, tuwing may pagtitipon, mga kaarawan, anibersaryo, o simpleng kainan lang. Lagi akong nandoon. Hindi ako nawawala. Naghahanda ako ng mga regalo. Mga regalong pinipili ko ng may pagmamahal. May pinansyal akong kontribusyon. Nagluluto ako. Tumutulong sa gawaing bahay. Nais kong iparamdam na ako ay isa sa kanila. Na ako ay karapat-dapat. Na ako ay sapat. Ngunit sa bawat pagtitipon, sa bawat pagsisikap ko, mas lalong lumalaki ang pakiramdam ko. Na ako ay isang dayuhan. Na ako ay tanging anino. Isang anino na nakamasid lamang sa kanilang saya. Ngunit hindi bahagi nito. Nagkukwentuhan sila. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa mga biro na sila lang ang nakakaintindi. Tungkol sa mga karanasan na wala ako. At ako. Nakikinig lang. Nakangiti. Ngunit ang ngiting iyon ay may bakas ng kalungkutan. Minsan, nagsasalita ako. Nagbabahagi. Ngunit tila, hindi ako naririnig. Ang kanilang mga mata, naghahanap kay Carlos. O kay Ate Melissa. Ang kanilang mga labi, nagpapatuloy sa kanilang kwento. Tila hindi ako nandoon. Tila ako ay isang palamuti lamang. Isang bagay na naroroon. Ngunit walang silbi. Si Ate Melissa. Madalas, kakausapin niya si Carlos. Nagbubulungan. Nagtatawanan. Hindi niya ako papansinin. Maliban na lang. Kung may kailangan. Kung may ipapagawa. Maria, pwede mo bang hugasan yan? Maria, pakitanggal nga ng mga kalat sa mesa. Maria, pakibalatan nga ng mga gulay. Mga salita. Mga utos. Hindi ko narinig. Maria, kumain ka na, Old Maria, kamusta ka naman? Minsan. Gusto ko sanang magtanong. Bakit? Bakit ako? Bakit ako lang? Sa tuwing uwi kami galing sa kanila. Paulit-ulit. Ang bigat. Ang lungkot.
Hindi ko na matiis. Pinilit kong kausapin si Carlos. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala. Carlos, sabi ko, pakiramdam ko hindi ako kasama kapag nasa inyo tayo. Parang ako lang ang dayuhan. Sa tuwing nagsasalita ako, tila walang nakikinig. Sa tuwing nagkukwento sila, tila wala akong karapatan na sumali. Tiningnan niya ako. Isang tingin. Na tila ako ang may problema. Naku, mahal, ganoon lang talaga kami. Malalapit kami sa isa't isa. Siguro naninibago ka pa lang. Huwag ka nang magtampo. Alam mo naman na ganoon talaga ang pamilya namin. Hindi niya ako naintindihan. Hindi niya pinakinggan ang sakit sa aking boses. Ang sakit sa aking puso. Sa bawat salita niya. Sa bawat pagpapaliwanag niya. Mas lalong lumalaki. Ang batong iyon. Sa aking dibdib. Isang batong dahan-dahang lumalaki. Na tila ay unti-unting pumupuno. Sa aking kalooban. Ang bigat. Ang sakit. Ang lungkot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang dalhin. Ang lihim na batong ito. May isang araw. Isang umaga. Nalaman ko. Nagbubunga na ang aming pagmamahalan. Buntis ako. Si Ella. Ang aming unang anak. Hindi ko maipaliwanag ang kagalakan. Ang pag-asa. Na naramdaman ko. Isang pag-asa. Na baka. Ito na. Ang magbabago sa lahat. Ang magdudugtong. Sa akin at sa pamilya niya. Totoo nga. Isang himala. Nagbago si Carlos. Agad. Naging mas maalalahanin. Mas matamis magsalita. Si Aling Fee at Mang Tony. Araw-araw tumatawag. Nangangamusta. Kung kumusta raw ako. Kung kumakain ba ako ng maayos. Si At Melissa. Bigla. Naging mas palakaibigan. Nagtatanong. Kung may kailangan ba ako. Para akong prinsesa. Sa kanilang mga mata. Binibigyan ng atensyon. Inaalagaan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, alam ko, hindi ako ang dahilan. Ang pagmamahal nila, hindi para sa akin, kundi para sa magiging apo nila. Ako ay isa lamang sisidlan. Isang sisidlan na dala-dala. Ang kanilang pag-asa. Ang kanilang saya. Ang kanilang pagpapatuloy ng dugo. Ang kanilang lahi. Dumating ang oras. Lumabas si Ella. Sa mundo. Isang napakagandang anghel. At sa sandaling iyon. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pagdurusa sa panganganak. Ay naglaho. Pinalitan ng purong kagalakan. Ngunit sa likod ng kagalakan. Naroon. Muli. Ang sakit. Ang katotohanan. Carlos. Buong pamilya niya. Nakangiti. Nagsasaya. Nagpipicture. Nagtatawanan. Napakagandang apo. Ang puti. Mana kay Carlos. Napakaswerte namin sa unang apo. Nag-iinuman. Nagsasalo-salo. Sinasalubong si Ella. Ngunit, hindi nila ako tinanong. Kung kumusta ako. Kung masakit pa ba. Kung ayos ba ang aking kalusugan. Para akong isang tasa. Na inubos ang laman. At itinapon na lang. Matapos gamitin. Ang sakit ng panganganak. Ang pagbabago ng aking katawan. Ang paglabas ng gatas. Ang mga sugat. Walang pakialam. Ang mahalaga. Naroon si Ella. Ang apo. Ang karugtong ng kanilang lahi. Umuwi kami.
Nagsimula ang bagong yugto ng aking buhay bilang ina. Ngunit, hindi rin ito madali. Nakaranas ako ng malubhang postpartum depression. Ang aking katawan, masakit. Ang aking isipan, magulo. Si Ella, gabi-gabi umiiyak. Hindi ako makatulog. Ang aking mga emosyon, nagbabago. Mabilis. Ngunit, si Carlos, walang pakialam. Ang pag-aalaga kay Ella, puro ako. Hindi niya ako tinulungan. Kahit isang saglit, ni isang beses. Sa tuwing magrereklamo ako. Sa tuwing magsasabi ako. Napagod na ako. Na nahihirapan ako. Sasabihin niya lang. Lahat naman ng inaganyan, Maria. Kailangan mo lang masanay. Ako, pagod ako sa trabaho. Mas mahirap ang trabaho ko kaysa sa pag-aalaga ng bata. Isang gabi, hindi ko na natiis. Sumabog ako. Carlos, ama ka rin ni Ella. Bakit hindi ka marunong tumulong? Tingnan mo ang kalagayan ko. Wasak na ang katawan at isip ko. Bakit hindi mo ako kayang tulungan kahit kaunti lang? Tiningnan niya ako. Isang tingin na puno ng pagtatampo at galit. Anong hindi ko ginagawa? Kung humingi ka ng tulong, ginagawa ko naman. Pero ikaw, masyado kang in. Masyado kang mapili. Ang dami mong reklamo. Lahat ng nanay ganyan. Ikaw lang ang kakaiba. Sa bawat salita niya, mas lalo akong napapagod. Mas lalo akong nanghihina. Nawawalan ako ng pag-asa. Ang pagod ko. Ang sakit ko. Hindi niya nakikita. Hindi niya naintindihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang walang katapusang kalungkutan. Isang kalungkutan na tila hindi na matatapos. Kailanman, mga minamahal na tagapakinig, nakaranas na ba kayo ng ganitong pagsubok sa inyong buhay may asawa? Kung saan pakiramdam ninyo ay nag-iisa kayo sa pagharap sa mga hamon ng pagiging magulang, at ang inyong pinakamamahal ay tila walang pakialam. Ano ang naging reaksyon ninyo? Ibahagi ang inyong kwento at saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring makatulong at magbigay lakas sa iba na kasalukuyang dumaraan sa parehong sitwasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang bawat araw, para akong nasa gitna ng isang digmaan. Hindi sa labas, kundi sa loob ng aking sariling tahanan. Sa loob ng aking isipan. Patuloy ang panggugulo ng pamilya ni Carlos. Hindi na lang sa aming dalawa, kundi sa pag-aalaga kay Ella. Araw-araw, tatawag si Aling Fee. Magte-text si At Melissa. Magpapayo tungkol sa lahat ng bagay. Tungkol kay Ella. Maria, dapat gatas ng ina lang. Huwag formula. Mas maganda para sa bata. Bakit parang payat si Ella? Hindi mo ba siya pinapakain ng maayos? Dapat ganito. Dapat ganyan. Hindi sila tumigil. Sa pagbibigay ng payo. Hindi ko naman hiningi. Kung paano ko raw bihisan si Ella. Kung paano ko raw patulugin. Kung ano raw ang dapat kong gawin. Sa tuwing tatanungin ko sila. Kung pwede silang tumulong. Kahit sandali lang. Ang sagot. Palagi. Ay, busy kami. May lakad kami. Matanda na kami para sa ganyan. Ikaw na lang. Ngunit ang pinakamatindi. Ang pinakamahirap tanggapin. Ang kanilang kahilingan. Ang utos. Na magpadala raw ako ng litrato ni Ella. 10 beses sa isang araw, sabi ni Aling Fee.
Gusto naming makita ang apo namin. Nami-miss namin siya. Hindi ba't sobra na iyon? Para akong isang photographer. Na may deadline. Hindi isang ina. Naabala. Sa pag-aalaga ng sanggol. Pagkatapos kong magpakain. Pagkatapos kong magpalit ng lampin. Pagkatapos kong magpatahan ng umiiyak na bata. Kailangan ko pa rin kumuha ng litrato. At ipadala. Sa kanila. Para lang. Mapasaya sila. Naramdaman ko. Na ako ay minamanmanan. Na ako ay kinokontrol. Sa bawat desisyon ko. Sa pagpapalaki kay Ella. Wala akong kalayaan. Walang sariling desisyon. Ang aking tahanan. Ay tila. Hindi na akin. Hindi ko na kinaya. Unti-unti. Hindi ko na sinasagot ang kanilang tawag. Hindi ko na binubuksan ang kanilang text. Nagbabaka sakali. Na baka. Maisip nila. Na ako ay pagod na. Na ako ay nanghihingalo. Ngunit hindi. Isang araw. Tumawag si Aling Fee. Ilang beses. Hindi ko sinagot. Pagkatapos. Nag-text. Galit. Pinipilit niya akong sagutin ang tawag niya. Sa huli. Sinagot ko. Galit na galit ang kanyang boses. Maria. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Bakit hindi mo kami pinapadalhan ng litrato ni Ella? Hindi mo ba alam kung gaano kami nag-aalala sa apo namin? Hindi ko na napigilan. Ang galit. Ang pagod. Ang lahat ng pinigilan ko. Ay sumabog. Nanay, sabi ko. Malamig ang aking boses. Abala po ako sa pag-aalaga kay Ella. Ang aking anak. Hindi po ako katulong ninyo. Kung gusto ninyong makita ang apo ninyo, pumunta kayo rito. O kaya, sabihan ninyo ang anak ninyo. Si Carlos. Na magpadala ng litrato. Wala po akong oras. Na maging personal photographer ninyo. Pagkatapos noon, pinutol ko ang tawag. Wala akong pagsisisi. Ni isang bahagi. Umuwi si Carlos. Galit. Nakasimangot. Maria. Anong ginawa mo? Bakit mo sinagot si nanay ng ganoon? Bakit mo siya inaway? Walang galang ka talaga. Tiningnan ko siya. Umiti ako. Isang ngiti. Napuno ng kapaitan. Anong walang galang, Carlos? Bakit, may ginawa ba silang tulong? Puro utos at panghihimasok lang ang alam nila. Sila ang walang galang. Sa akin. Sa pagiging ina ko. Ikaw, may ginawa ka ba? May ginawa ka ba bilang asawa? Bilang ama? Bukod sa pagpapagod sa trabaho mo. Hindi ka tumutulong. Wala kang ginagawa. Kaya huwag kang magsalita. Na tila ikaw ang biktima. Ang kanyang mukha. Naging putla. Hindi siya nakasagot. Sa sandaling iyon. Naramdaman ko. Ang isang pader. Na dahan-dahang itinatayo. Sa pagitan namin. Isang pader. Na hindi na kailanman. May babagsak. Sa paglipas ng mga buwan. Ang pader na iyon. Ay mas lalong tumibay. Ang aming relasyon ni Carlos ay tuluyan ng lumamig. Para akong nakatira sa isang bahay na may kasama. Ngunit, nag-iisa. Si Carlos. Ginagawa lang niya ang minimum. Bilang isang ama, umuuwi siya. Galing sa trabaho. Diretso sa sofa. Si Aling Nena. Ang nakakatulong ko. Sa pag-aalaga kay Ella.
Si Carlos. Mas matalik niyang kaibigan. Ang sofa. Kaysa sa akin. Kaysa sa anak niya. Ang aking puso. Ay pagod na. Sa bawat araw. Sa bawat gabi. Isang salita. Ang paulit-ulit na bumubulong. Sa aking isipan. Paghihiwalay. Annulment. Hindi na ito pagmamahalan. Kundi isang kulungan. Isang kulungan. Na unti-unting pumapatay. Sa akin. Sa aking kaluluwa. Isang araw. Umuwi si Carlos. Masaya. May ngiti sa labi. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang aking puso mula sa kanya. Maria, sabi niya. May magandang balita ako. Magbabakasyon kami. Pamilya lang. Sa Palawan. Para sa anibersaryo ni nanay at tatay. Tiningnan ko siya. Walang emosyon. Walang saya. Sa loob ko. Alam ko. Hindi ako kasama. Sa bakasyon na iyon. Hindi ako bahagi ng kanilang pamilya. Isang tao lang ako. Na nakatira. Sa parehong bubong. At pagkatapos. Ang huling patak. Ng galit. Ang pinakamasakit. Na salita. Mula sa kanya. Maria, sabi niya. Napaka-simple. Napaka-normal. Tila walang mali. Sa kanyang mga salita. Maria, ikaw na lang ang mag-alaga kina Liam at Sophia. Alam mo naman na si Ate Melissa, wala siyang ibang mapagkatiwalaan. Saka, hindi ka naman kasama sa bakasyon. Kaya okay lang. Nag-init ang aking ulo. Bigla. Hindi ko na napigilan. Ang lahat. Nang pinigilan ko. Sa loob ko. Sumabog. Ang galit. Carlos, hindi ako yaya. May anak din ako. Na kailangan alagaan. Bakit ako ang magsasakripisyo? Para lang makapag-enjoy. Ang pamilya mo. Wala ka bang pakialam? Kung ano ang nararamdaman ko. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Ang lahat ng sakit. Ng lahat ng pagpapabaya. Ng lahat ng pagiging dayuhan. Ay sabay-sabay na lumabas. At sa gitna ng aming pagtatalo. Tumunog. Ang aking telepono. Si At Melissa. Sumasagot ako. Maria. Narinig ko na ayaw mong alagaan ang mga anak ko. Ano ba? Walang ka namang ginagawa sa bahay. Bakit hindi mo na lang alagaan ang mga anak ko? Para makasama ako sa bakasyon ng pamilya. Hindi ka naman kasama, di ba? Sa bawat salita niya. Naramdaman ko. Ang isang pagbaliktad. Ng mundo. Sa loob ko. Ang lahat ng galit. Ang lahat ng sakit. Ay nagbago. Naging isang malamig. Na desisyon. Isang plano. Na hindi na mababago. Tiningnan ko si Carlos. Tiningnan ko ang telepono. Isang ngiti. Ang lumabas. Sa aking labi. Ngunit hindi iyon ngiti ng saya. Kundi ngiti ng paghihiganti. Sige, sabi ko. Malamig ang aking boses. Ako na ang bahala sa mga bata. Sa loob ko. Nagsimula. Ang isang bagong kabanata. Ang kabanata ng paglaya. At ng paghihiganti. Ang kanilang bakasyon. Hindi magiging masaya. Ang kanilang kaligayahan. Ay matatapos. Sa sandaling iyon. Ang lahat. Ay nagbago, tahimik. Kalmado. Ganoon ang aking damdamin. Sa mga huling oras bago ang araw na iyon. Ang araw ng kanilang bakasyon.
Kinumpirma ko na wala si Carlos. Nasa biyahe siya. Alam kong hindi siya makakabalik. Para sumama. Sa pamilya niya. Agad. Tinawagan ko si Atty. Santos. Kinumpirma ko. Nahanda na. Ang lahat ng papeles. Para sa annulment. O sa legal separation. Depende sa magiging daloy ng kaso. Isang huling paghahanda. Bago ang aking paglaya. Inihanda ko ang aming maleta. Ang akin. Kay Ella. Hindi marami. Sapat lang. Para sa ilang araw. Sa Palawan. Na maligaya naming sasalubungin. Inihanda ko rin si Aling Nena. Ang aming katiwala. Binilinan ko siya. Na siya muna ang bahala kay Ella. Sa unang ilang araw. Alam kong maaasahan siya. Mahal na mahal niya si Ella. At alam niyang. Kailangan kong umalis. Pansamantala. May lungkot. Sa kanyang mga mata. Ngunit may pag-unawa. Tinawagan ko si Nanay Luz. At si Tatay Jose. Excited sila. Sa aming bakasyon. Sa Palawan. Hindi nila alam. Ang tunay na dahilan. Kung bakit. Biglaan ang aming lakad. Ang aking pag-alis. Sa isang araw na iyon. Hindi nila alam. Ang bigat. Na dinala ko. Sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kanilang saya. Ay nagbigay ng gaan. Sa aking puso. Dumating ang oras. Tamang-tama. Dumating si Ate Melissa. Kasama sina Liam at Sofia. Ang kanyang mga anak. Galing sa kotse. Nakasimangot. Nagmamadali. Hindi ko nakita. Ang bakas ng pagsisisi. Ni isang tingin. Ng paghingi ng tawad. Sa kanyang mga mata. Sa halip. Naroon. Ang pagkairita. Ang pagmamadali. Ang pagiging sabik. Na maiwan. Ang mga bata. Para lang. Makahabol sa kanyang flight. Nandoon na ako sa labas. Nakangiti. Isang ngiti. Na tila walang bahid ng sakit. O galit. Ngunit sa loob ko. Nagtatago. Ang isang malamig. Na desisyon. Ang isang plano. Na hindi na mababago. Ate, sabi ko. Kalmado. Walang emosyon. Pasensya na, may importanteng lakad kami ng magulang ko. Biglaan. Si Aling Nena na muna ang bahala kay Ella. Pakibaba na lang muna ang mga bata, magsasama rin naman sila. Hindi ko hinintay. Ang kanyang sagot. Ni ang reaksyon. Sa kanyang mukha. Wala akong nakita. Kundi gulat. At pagtataka. At mabilis. Sumakay kami. Sa taxi. Na naghihintay. Sina Nanay Luz. Si Tatay Jose. Hawak-hawak ang kamay ni Ella. Ang aking munting anghel. Ang aking pag-asa. Isinara ko ang pinto ng taxi. Isang malalim. Na paghinga. Ang aking ginawa. Nakita ko si Ate Melissa. Nakatayo. Doon sa labas. Kasama ang 3 bata. Dahil si Ella. Kahit kasama ni Aling Nena. Ay nasa loob pa rin. Ng aming bahay. Ang kanyang mukha. Gulat na gulat. Halos hindi makagalaw. Isang malaking gulo. Ang naiwan ko. Sa kanya. Naramdaman ko. Ang isang kakaibang ginhawa. Isang kapayapaan. Na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang bigat. Na dinala ko.
ay tila nabawasan ng isang malaking bahagi, isang matamis na pagtalikod sa pag-andar ng taxi. Ang aking telepono nagsimulang umugong. Isang tawag mula kay Ate Melissa. Pagkatapos, isang text. Pagkatapos, isang tawag muli mula kay Carlos. Mula kay Aling Faye. Mula kay Mang Tony. Ang lahat. Sila. Lahat. Naghahanap sa akin. Ngunit ako, ngumiti lang at pinatay ang tunog ng aking telepono. Sa loob ko, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kalayaan. Ang simoy ng hangin sa Palawan. Napakasarap. Napakapayapa. Ang aming hotel ay malapit sa dalampasigan. Ang puting buhangin. Ang asul na tubig. Ang kalikasan. Napakaganda. Ito na ang matagal ko nang pinapangarap. Ang kapayapaan. Ang kalayaan. Masaya si Ella. Nagtatakbuhan. Naglalaro. Sa buhangin. Kasama sina Nanay Luz at Tatay Jose. Ang kanilang mga tawa. Ang kanilang mga ngiti. Ay sapat na. Para mabura. Ang lahat ng sakit. Na aking naramdaman. Napakasarap sa pakiramdam. Na maging malaya. Wala nang sumisigaw. Wala nang nanghihimasok. Wala nang nagpaparamdam. Na isa lang akong palamuti. Sa isang pamilya. Na hindi kailanman. Nagturing sa akin. Bilang isa sa kanila. Habang naglalakad kami. Sa dalampasigan. Ang aking telepono. Patuloy. Sa pag-ugong. Nakarating na siguro. Ang balita. Sa kanila. Daang-daang tawag. At text. Mula kay Carlos. Kay Aling Faye. Kay Mang Tony. At lalong-lalo na. Kay Ate Melissa. Binasa ko. Ang ilan sa kanilang mga mensahe. Puno ng galit. Ng pagtataka. Ng pag-aalala. Sa kanilang mga bakasyon. Maria. Sumagot ka. Bakit mo kami iniwan? Sinira mo ang lahat. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Walang hiya ka. Umiti ako. Isang ngiti. Na puno ng kapayapaan. At pag-unawa. Hindi nila naintindihan. Hindi nila nakita. Ang sakit. Na kanilang idinulot. Sa akin. Sa loob ng maraming taon. Patuloy ko lang. Ang paglalakad. Sa dalampasigan. Habang hinahayaan. Ang simoy ng hangin. Na alisin. Ang lahat. Ng bigat. Sa aking dibdib. Bago kami sumakay. Sa aming flight pabalik. Nagpasya ako. Isang huling pagkakataon. Nakausapin. Si At Melissa. Sumagot siya. Kaagad. Tila hinihintay niya. Ang aking tawag. Agad na bumuhos. Ang mga salita. Mula sa kanya. Puno ng galit. Ng pagtatampo. Ng hinanakit. Maria. Nasaan ka? Bakit mo kami iniwan? Sino ang mag-aalaga sa mga bata ngayon? Hindi ako makakaalis. Sinira mo ang bakasyon namin. Ang kanyang boses. Halos pumutok. Sa galit. Tiningnan ko si Ella. Na nakangiti. Hawak ang kamay ni nanay. Sa gilid ko. Kalmado.
Ang aking boses. Malamig. At walang bahid ng emosyon. Pasensya na, ate. May bakasyon din ako. Sa mga magulang ko. Akala ko ba? Kaya niyo na. Ngayon, 3 na ang bata. Siguro naman. Masaya kayo niyan. Makasama. Ang mga pamangkin ninyo. Sandali akong huminto. Nagbigay ng katahimikan. Sa pagitan namin. Sige na. Kailangan ko nang mag-disconnect. Paalis na kami. Hindi ko hinintay. Ang kanyang sagot. Ni ang hiyaw. Na narinig ko. Bago ko. Ganap. Na pinutol. Ang tawag. At pagkatapos. Pinatay ko. Ang aking telepono. Ganap. Naramdaman ko. Ang isang malalim. Na pagtatagumpay. Isang pagtatagumpay. Na hindi na kailangan. Ng ingay. O papuri. Sapat na. Ang kapayapaan. Na aking naramdaman. Mga minamahal na tagapakinig ng luha sa katahimikan, kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng isa sa ibaba, para malaman ko po na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon ko, upang ipagpatuloy ang huling bahagi, at ibahagi ang mga aral na aking natutunan. Maraming salamat po. Pagbalik namin. Galing Palawan. Sinalubong kami ni Aling Nena. Sa airport. Malungkot. Ngunit may pag-unawa. Kinuha niya ang aming mga gamit. At si Ella. Dinala niya sa loob ng bahay. Alam kong kailangan ko nang harapin. Si Carlos. Nag-iisa. Nandoon na siya. Naghihintay. Sa sala. Ang kanyang mukha. Pula. Sa galit. Tila sa sabog. Sa oras na iyon. Hindi ko na siya kinilala. Ang taong minahal ko. Ang taong pinakasalan ko. Ay naging isang estranghero. Puno ng put. Maria. Saan ka galing? Sinira mo ang lahat. Iniwan mo kami. Paano mo nagawa ito sa amin? Ang bakasyon ni nanay at tatay. Nasira. Dahil sa iyo. Napakasarili mo. Ang kanyang boses. Malakas. Nag-aalpas. Tiningnan ko siya. Direkta sa kanyang mga mata. Walang bahid ng takot. O pagsisisi. Malamig. Ang aking boses. Ngunit may bigat. Carlos, sabi ko. Hindi ko iniwan si Ella. May kasama siya. Si Aling Nena. Hindi ko sinira ang bakasyon niyo. Kayo ang sumira. Sa bakasyon ko. Sa loob ng maraming taon. Ang ipinilit ninyong sakripisyo ko. Ang nagtulak. Sa akin. Na kumilos. Nagulat siya. Sa aking tinig. Sa aking desisyon. Naramdaman ko. Ang kanyang pagkabigla. Ngunit hindi ako nagpadaig. Kinuha ko. Mula sa aking bag ang isang puting sobre. Ibinigay ko. Sa kanya. Ang kanyang kamay. Nanginginig. Nang kunin niya. Ang sobre. Binuksan niya. Dahan-dahan. Ang kanyang mga mata. Lumaki. Sa kanyang nakita. Petisyon para sa annulment legal separation. Iyan ang nakasulat. Sa papel. Ang kanyang mukha. Naging putla. Annulment. Nagbibiro ka ba? Sino ka para gawin ito? Ikaw ang gumawa ng gulo. Umiti ako. Isang malungkot. Nangiti. Carlos, hindi ako nagbibiro.
Hindi ko na kayang mamuhay. Sa ganitong uri ng relasyon, wala kang ginawa. Bilang asawa at ama, ang pamilya mo, hindi ako tinuring na kapamilya. Hindi ko na gustong makipagsabayan sa inyo. Kaya, annulment o ilalabas ko ang lahat ng katibayan laban sa iyo. Sa korte, ang kanyang mga salita, nawala ang kanyang boses, nautal. Sinubukan niyang magsalita, ngunit wala siyang masabi. Tiningnan ko siya. Ngayon, siya na ang nag-iisa, ang nalilito, ang walang pag-asa. Umalis ako sa sala. Iniwan ko siya doon, sa gitna ng kaguluhan at pagtataka. Ang kanyang galit ay naging luha. Ngunit ang luha niya ay hindi ko na nakita. Hindi ko na naramdaman ang bigat na dati ay idinudulot niya sa akin. Ang pinto, isinara ko. Dahan-dahan. Ang malamig na pagtatapos ay nagsisimula. Hindi naging madali. Ang sumunod na mga buwan. Isang laban para sa kalayaan. Ang aking pinasok. Ngunit handa ako. Buong puso. Buong lakas. Dahil alam ko, hindi lang ito para sa akin, kundi para kay Ella. Tinulungan ako ni Atty. Santos ng buong husay at dedikasyon. Ilang oras ang aming ginugol sa opisina niya. Ibinalita ko ang lahat ng detalye, ang lahat ng pinagdaanan ko, ang mga text, ang mga tawag, ang mga salita na minsan ay sinabi ni Carlos o ng kanyang pamilya. Lahat ng ito ay naging ebidensya para sa akin. Ipinaliwanag ni Atty. Santos ang konsepto ng deep psychological incapacity. Isang dahilan para sa annulment. Sa Pilipinas, ang kawalan ng kakayahan ng isang asawa na gampanan ang mga obligasyon ng isang kasal dahil sa isang seryosong kondisyon ng kanyang pag-iisip o pagkatao. At alam ko, ito na, si Carlos ay mayroon yan. Ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang kawalan ng pakialam, ay isang sakit na hindi nakikita ng mata. Si Carlos at ang kanyang pamilya, hindi sila sumuko. Pilit nilang pinipigilan ang annulment. Sinubukan nilang siraan ang aking pangalan sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. Hindi raw ako karapat-dapat maging ina, sabi nila, at sisirain daw nila ang aking pangalan. Ngunit ako, hindi na tinag. Ang pinakamahirap na laban, ang pag-aalaga kay Ella. Gusto ni Carlos na kunin si Ella sa akin. Ngunit paano? Paano niya gagawin iyon? Kailanman, hindi siya naging ama na may pananagutan. Ipinakita ko ang lahat ng ebidensya kung paano siya wala sa tabi namin, kung paano siya walang pakialam sa kanyang anak, at ipinakita ko rin kung paano ako ang nag-iisang nag-aalaga kay Ella sa bawat araw.
Bawat gabi, sa tulong ni Nanay Luz at Tatay Jose, ang aking mga magulang. Sila, ang aking lakas, ang aking sandigan. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, sabi ni Nanay, umiyak ako. Sa harap ng hukom, anak, walang madaling laban. Para sa katarungan. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Para sa iyo. At kay Ella. Iyan po. Ang nagbigay. Ng lakas. Sa akin. Sa bawat araw. Humiling din ako. Ng sapat. Na child support. Para kay Ella. 20,000 bawat buwan. Sapat. Para sa kanyang mga pangangailangan. At isang spousal support. Na 500,000. Para sa akin. Upang makapagsimula. Muli. Ang aking buhay. Hindi ito paghihiganti. Kundi katarungan. Maraming buwan. Ang lumipas. Puno ng tensyon. At pag-aalala. Ngunit sa huli, nagpasya ang hukuman. Ang annulment ay ipinagkaloob. Ang karapatan na alagaan si Ella ay ibinigay sa akin. At si Carlos ay obligado na gampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang isang ama. Obligado siyang magbigay ng sapat na suporta. Naramdaman ko ang isang malaking na bigat na inalis mula sa aking balikat. Ang katarungan ay naibigay. Ang kalayaan ay nakamit. Hindi ito naging madali. Ngunit alam ko sa aking puso. Sulit ang lahat ng paghihirap ngayon. Ang aking buhay ay payapa, tahimik, walang galit, walang sama ng loob. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, puno ng pag-asa at pagmamahal. Kasama ko si Ella, ang aking munting anghel. Sa bawat araw, sa bawat gabi, naglalaro kami. Nagkukwentuhan. Niyayakap ko siya. Nang mahigpit. Alam kong ako ang kanyang mundo. At siya ang aking lahat. Nakatira ako sa piling ni Nanay Luz at Tatay Jose. Ang aking mga magulang. Ang kanilang pagmamahal ay walang katapusan. Ang kanilang suporta ay walang kapalit. Sila, ang aking tahanan, ang aking kapayapaan. Bumalik ako sa aking trabaho bilang isang marketing specialist. Naging matagumpay ako sa aking ginagawa. May sarili akong pera. May sarili akong kakayahan. Hindi ko na kailangan ng kung sino man na magsasabi sa akin kung ano ang gagawin. Malaya na ako sa bawat desisyon sa aking buhay. Ang paglalakbay na aking pinagdaanan ay hindi madali. Ngunit, nagbigay ito ng maraming aral. Mga aral na hinding-hindi ko makakalimutan. Una, para sa mga magulang, ang pagmamahal na bulag sa sakripisyo ng iba ay hindi tunay na pagmamahal, kundi isang uri ng kontrol at pagmamay-ari. Ang pamilya ay hindi binubuo lamang ng iisang dugo, kundi ng malalim na pag-unawa, tapat na paggalang, at pagpapahalaga.
Sa damdamin ng bawat isa, ang tunay na pundasyon ng tahanan ay hindi ang pagsunod sa lumang tradisyon nang walang tanong, kundi ang pagrespeto sa kalayaan at dignidad ng bawat miyembro. Kapag ang mga magulang ay hindi marunong maglagay ng makatarungang hangganan sa kanilang pagmamahal at mga inaasahan, ang bunga nito ay hindi pagkakaisa, kundi ang unti-unting pagkawasak ng mga ugnayan at minsan ang tuluyang pagkahiwalay. Pangalawa, para sa mga anak, ang pagmamahal at pag-aaruga ng magulang ay isang napakabigat na biyaya, hindi isang karapatan na dapat lang samantalahin nang walang katapusan. Ang pagwawalang bahala sa damdamin ng iyong kapareha, lalo na kung siya ang nagbibigay ng kanyang buong sarili para sa pamilya, ay isang malalim na uri ng pagtataksil. Ang pagkamakasarili ay parang isang lason na dahan-dahang sumisira sa pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. Matuto tayong magpahalaga, magpasalamat, at panindigan ang ating pananagutan. Huwag nating baliwalain ang mga nagmamahal sa atin. Dahil darating ang panahon na ang pait ng pagsisisi ay hindi kayang bilhin ng anumang yaman o kasikatan. Pangatlo, para sa lahat, sa ating mundo, may hangganan ang pagtitiis at may oras ang pagiging bulag. Sa katotohanan, ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa pagsigaw o pakikipaglaban ng harapan. Minsan, ito ay nasa tahimik, ngunit matalinong pagkilos. Ang pagpapakita ng kabutihan ay dapat may kaakibat na pagkilala sa halaga nito. Kung patuloy itong sinasamantala, ang kabutihan ay nagiging kahinaan na ginagamit laban sa iyo. Kung minsan, ang pagganti, hindi dahil sa simpleng galit o paghihiganti, kundi upang magbigay leksyon at magmulat ng mga taong bulag sa kanilang sariling pagkakamali, ay isang matalinong anyo ng pagtawid sa linya ng pagiging patas. Ito ay hindi lamang tungkol sa sarili, kundi upang itama ang baluktot na pananaw ng iba at maging boses ng mga pinatatahimik na nagtuturo na ang dignidad ng tao ay hindi dapat yurakan. Kaya sa inyo pong lahat na nakikinig, huwag kayong susuko. May pag-asa sa bawat pagsubok at may bagong simula pagkatapos ng bawat pagtatapos. Basta't maniwala kayo sa inyong sarili at huwag ninyong hayaan na yurakan ang inyong dignidad. Ang aking kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, mayroong kagandahan sa dulo ng lahat, at ang kapayapaan ay hindi lang isang pangarap, kundi isang katotohanan na kayang abutin ng sinuman. Ang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Ano po ang inyong saloobin sa desisyon ni Maria? Mayroon po ba kayong ibang gagawin kung kayo ang nasa kalagayan niya? Ibahagi po ang inyong mga kaisipan sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito po ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o nakapagpukaw ng inyong damdamin,
Huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like, share sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama rin ang kwento. At mag-subscribe sa channel ng Luha sa Katahimikan para hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga hiwaga. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod baka kayo na ang bida sa sarili ninyong paglalakbay.